Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Bungaw and alam naman natin para makilala natin yung isang lugar, kailangan din nating tikman yung kanilang mga pagkain. In this episode, magpo-food trip tayo. Itatry natin yung mga street food. Baka makatikim tayo ng iba't ibang variety ng pagkain dito sa Tawi-Tawi. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. I-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kay Bayak Look, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Mayong adlaw, Visayas, Mindanao. And this episode, nandito pa rin po tayo sa Bungaw, Tawi-Tawi. Hello po! And ngayon naman, titikim na tayo ng mga street food nila kasi colorful. Colorful talaga. Pati yung mga street food nila rito kasi may influence na rin ng Indonesia and then ng Malaysia. So hanap tayo. Basta lahat ng madadaanan natin na makakapukaw ng ating pansin, yon ang titikman natin. Guys, syempre, balik ulit tayo dito sa palengke. Kasi dito marami tayong makikitang street food. Diba? So tara, hanap agad tayo. Ito, ano to, bes? Martabak. Ano yung martabak? Ayan, tingin tayo dito. Ito, mga street food. Ayan, tignan natin kung ano yung available. Ha? Parang roti siya. Guys, ito na. Nakapili na tayo. Etong roti telur. Ito naman, dough. Ayan, yung pinakatinapay. Tapos, may egg. And then, may repolyo. Huwag muna tayong umorder nang merong palaman para lasang-lasa talaga natin. Ang galing ni Kuya, oh. Indonesian food po siya. Malaysian. Malaysian food. So, ayan. So, may influence talaga dito ng Malaysian. Diba? Ayan. Tapos, lalagyan siya ng repolyo. Ayan yung repolyo. Pinagsama na yung repolyo at saka yung egg. Galing po yung magbalot, no? Yung sa Thailand, usually, ang kinakain natin doon, yung merong condensed milk at saka may banana. So, ito, iba naman. Diba? Actually, ito daw, gusto nila daw ito ng mga Arabs. And then, mga Indian, of course. Nilalagyan din po siya nito, hindi na. Okay. Akala ko. So, hintayin lang natin siya maluto. Ang maganda dito, freshly cooked. Talaga kapag ka-order mo, tsaka lang siya lulutuin. Kaya fresh natin siyang matitikman. Guys, ang ganda na ng kulay niya, oh. Diba? Toasted na yung kulay niya. Ayan yung fresh na cook. Ganyang kulay. Parang ang sarap niya. Ito yung sauce. Ito yung curry sauce. Sabi ni Enzo, curry sauce daw. And then, ito yung binili natin. So, ang laman niya nga, itlog with... Ano nga yun? With repolyo and With repolyo. Oh, yan. Tikman na natin. Sa Enzo na yung titikim ng may sauce. Teka lang, lapag ko muna to dito. Ang gulo daw namin kung may ganyan talaga. Tikman na natin. Ikaw natikim ka, tikman mo ng may sauce. Ako titikim ako ng walang sauce. Ito siya guys, with sauce. So, wait lang, ayan, di ba? Ganda tingnan ng sauce guys, no? Malapot. Kapag ka walang sauce, as in wala siyang lasa. As in wala. So, ibig sabihin, talaga kailangan may sauce siya para magkalasa. Kahit plain or kahit may palaman, kailangan may lasa. Kasi wala silang nilalagay na something eh. Wala silang pampalasang nilalagay. Walang seasoning. Actually, ito nga lagi ko sinasabi, di ba? Sa lahat ng curry na kinakain natin, Malaysian curry yung pinakamasarap. Para sa akin na yun guys, Ito daw, Malaysian food daw to. Tapos, tama nga siguro yung sinabi ni Kuya na magugustuhan din to ng mga Arab at saka ng mga Indian. Guys, maglalagay ako konti. Oh. Yes! Oh. Ayan ha, maglalagay ako. Masarap naman yung curry. Actually yung curry, Okay, kaya ni Mel. Kasi yung curry, kaya ko naman. Kumakain naman ng curry. Maanghang lang talaga siya.
Sarap. Pero tama. Dapat talaga may curry siya. Pag wala siyang curry, wala talaga siyang lasa at all. Wala talaga. As in super tabang niya talaga. Actually, hinahanap ko yung yung repolyo. Hindi ko makita yung repolyo. Pero kanina niluto. Oo, yung cabbage kasi guys, ay yung ano kasi guys, yung egg, visible. Yung cabbage yung hindi visible nung naluto na siya. Sabi ko kay Enzo kanina, lahat ng kakainin namin, wag na muna namin ilabas. Kumbaga, nasa plastic na kasi baka hindi namin maubos, nakakahiya. Pero ito, mukhang maubos namin. Kasi in fairness, masarap siya. And then yun, nakita kasi namin talaga kung paano siya lutuin. That's important. Dapat nakikita natin kung paano lutuin. Grabe. Kahit yung eggs, wala talaga, hindi talaga nila nilagyan ng pampalasa. Sa curry talaga umaasa ng lasa. Sarap. How much? 55 pesos. First street food natin for today. Ayan o. Ubos. Ubos na ubos. Bet na Enzo. Carry nga kasi. Mr. Carry! It's 4 p.m. So ganito na dito. Ang dami ng tao. Lalo na mamaya pagdating ng 5 or 6. Kaya lumabas kami na mas maaga. Hello! Ayan, ito mga burgers. Meron ditong burgers. Shake. Ayan, mga burgers. Hello po. Hello po. Ayan po. Guys, ayan o. Nakakita pa tayo ulit ng next food trip natin. Ito. Meron ditong pansit. Mi goreng po ito, no? Oh, mi goreng. And then, rice. Opo. So, isang order. Isang order po. So, ito siya guys. Oh. Ayan. Mi goreng. And then rice. Apa, pareho po. Ayan. Ito yung rice niya. Tapos, ipapatong yung mi goreng. Ayan. Oh. Anong food po siya? Indonesian po siya, no? Parang Indonesian food po siya. Oh. Indonesian food din siya. So, diba, sabi naman namin sa inyo, nakakarating dito yung Malaysian and Indonesian. Tara. So, pwede nyo siyang lagyan ng suka, pwede nyo siyang lagyan ng ketchup. So, guys, ito na yung second food trip natin, mi goreng with rice. So, ito siya. Ito yung rice and then pinatungan siya ng mi goreng. Carbo, why not? Diba? And then kung mapapansin nyo, ito yung rice niya, oh, mamula-mula. Te, bakit pupula yung rice niya, te? May ketchup. Yung rice niya may ketchup. Tapos, ano to? Gulay-gulay. Gulay-gulay. Beans, no? Oo. Parang beans. Oo. So, tikman na natin. Sanay naman tayo na may ketchup yung rice, di ba? Pero, depende kapag yung ulam natin, kiniketchupan, kumbaga sausawan natin. Ito nakahalo talaga. Tikman natin. Yung lasa ng mi goreng, matapang siya. In a way, siya na lang yung matitikman mo. Hindi mo na malalasahan yung ketchup. So, di ba parang merong feeling na ang weird. Merong ketchup yung rice. Pero kapag kasi namahan mo na siya ng mi goreng, wala na. Hindi mo na siya malalasahan yung ketchup. Yung overpower siya ng mi goreng. Kinab na lang ulit tayo ng kutsara. Siguro na-weird doon sila sa amin. Bakit sila lagi yung hati? Kay Enzo, patry natin kasi nilalagyan to ng suka, guys. Palagyan natin kay Enzo. Guys, pwede natin siyang lagyan ng suka. Yan. Si Mel kasi guys, hindi nga di ba siya adventurous pagdating sa mga sausawan. So let's try. Ano yung naitulong ng suka sa lasa? Ang tapang ng suka. Parang hindi ko ito nalasahan yung the usual taste ng mi goreng. Wait lang, tikman ko lang yung mi goreng guys ha. Okay. Itong plain guys na mi goreng, as in mi goreng na mi goreng siya. Nung nilagyan natin siya ng suka, parang nawala na yung lasa ng pinaka mi goreng. Naulan! Naulan! Ulan! Blessing! Naabutan na tayo ng ulan. Ayan, no? Naglagay na sila ng mga payong. How was it? So, sa totoo lang naman, di ba, syempre yung mi goreng naman kahit paano nalalasahan na natin. And then, nakatikim din tayo sa Zamboanga.
Pero, di hamak na mas masarap yung mee goreng dito kasi may lasa siya. Yung sa Zamboanga kasi parang natatamisan ako. Oo. Dito hindi, mas malapit siya sa totoong mee goreng na natitikman natin. Yung medyo ano lang doon, awkward ba tawag? Hindi. Yung strange. Yung merong ano, Kakaibang experience. yung kanin, meron kasi siyang ketchup. Eh di ba tayo hindi? Yung ketchup kasi ginagawa natin siyang sausawan. Kunyari may hotdog, ganyan, itlog, maling, something like that. So hindi natin siya hinahalo sa kanin. Ito, yung ketchup, as in nakahalo siya sa kanin, para naging fried rice na ketchup siya yung sahog niya. Pero, pag tinikman mo naman, hindi mo na siya malalasahan dahil nga sa mee goreng. Tapos ang nakakaano dito guys, experience natin, kumakain tayo ng rice meal mismo sa pinakakalsada. Di ba? Kaya di ba ang Nakakaloka. kulit na experience? Oo, tapos hindi yun, ay street food nila yun. Oo. At alam niyo ba guys kung magkano siya? 20 pesos lang. 20 pesos, pwede nga half order lang eh. So pwedeng tig 5 lang para 10 pesos lang, di ba? So imagine, 10 pesos lang. Busog na kung hindi naman kayo malakas kumain. Nakakadalawa na tayo, hanap pa ulit tayo. Guys, next food na titikman natin ay pitis. Ayan. Sa Enzo kasi mahilig kasi sa sa mga parang malagkit-malagkit. So, titikman natin. Ano naman siya? Tausok food. Tausok food. So, kanina Malaysian, tapos naging Indonesian nga naman tausok. So, titikim na sa Enzo. Ay, pumuti ka dyan lalo sa suot mo. Bagay ba? Oo. Game. Reveal na ko ano itsura. Purple. Ay, ube na ko. Kapag ka ube, alam mo na, masarap ibig sabihin. Ano siya, yung texture niya pa siyang suman. Pakita ko sa inyo guys, kamayin ko na ha. Siya guys, oo. Suman nga siya, tapos yung palaman niya, bukayo. Ano? Masarap. Dito sa Tawi-Tawi, hindi lang sa palaman ang bukayo, no? Masarap. Hingin ko kay Enzo yung kalahati para sa kanya isang buo. Kasi yung ganito, bet ko yan, basta merong mga bukayo. Kasi matamis siya. Tikman ko na, best. Tingnan mo na. Masarap, di ba? Hindi, gagayain ko yung reaction mo. Gusto ko yung reaction. Masarap. Sarap. Para rin naman siyang yung mga nakain na natin. So, para siyang, hindi siya parang, tausok food kasi siya. So, same siya. Yung nagustuhan kong ube, sinabi ko parang munchkins, ganun din siya. Ang sarap, in fairness. Oo. Ang ano lang dito guys, wala siyang nyog na budbud. Yes. Siyempre, sa Enzo pa ba? Bubuksan pa ni Enzo yung isa dyan. Kinuha niya kasi kalahati ko eh. Ay, yan na isang buo. Ang sarap, guys. Promise. Yung mga ganitong food, gustong gusto ko yan. Sarap. Naubos ko, At saka alam niyo ba guys, naniniwala ba kayo, sobrang tirik ng araw, ang lakas ng ulan. Grabe. Ang ganda pa ng texture niya, di ba malagkit siya? Pero hindi siya malagkit sa kamayo. Yung wala siyang natitirang something. Oo, wala di ba siyang ibang malagkit matitira dito? Ayan, wala. Last na guys. Yeah. Bandang huli sa tatlong natikman namin, ito pa yung pinakamasarap. Kung ano pa yung pinakamura? Ito pa yung pinakamura. Guys, tara, akyat tayo dito. Kasi merong nagturo sa amin, dati siyang nakatira sa Manila and then, mas pinili niya na manirahan na dito ngayon sa Tawi-Tawi. Meron daw dito sa taas, hidden gem. Meron daw dito mga kainan. Ay, ito na, pag akyat nga. Meron nga rito parang food court. Tara, hanap tayo. Kasi yung dito sa part na to medyo sarado na. Ayan, sundan lang natin si Enzo. Ayun, mukhang meron nga. Ano to? Ayan, pumapasok pa si Enzo. Sundan lang natin si Enzo kung saan siya papunta. May soup, huwag tayo mag-soup. Tara. Ito, ano to? Mart Abak. And then, ito, para tong mga Malaysian food ulit. Ayan o, Malaysian food martabak. So, dito na lang tayo. Ito yung mga pagkain nila guys. So, rojak ayam, rojak daging, nasi goreng ayam. So, ang napili namin itong 105 nasi ayam. Kung sa baba, nag-mee goreng tayo. Dito naman, magbibihon goreng ayam tayo, which is 60. O nga pala guys ha, para nga ipakita lang namin sa inyo, nandito tayo sa may palengke, sentro mismo. Wala kaming signal. Ako smart, wala signal. Wala akong signal, as in wala. Sa Enzo, Globe. Wala din guys, ayan o.
wala kaming signal. So kaya dito wala ka man dito makikita ng smart padala, yung Gcash. Gcash, walang ganun. Tapos, nga pala guys, di ba sabi namin sa inyo, baka may madaanan kami mga hotels, sasabihin namin sa inyo, alam niyo bang wala kaming nadaan ng hotels nung nag-tour kami? As in, wala talaga. Tapos, sinabi namin din sa may owner ng hostel namin, sabi namin na, paano po ba namin kayo matatawagan if ever, or page, ganyan, bakit wala po kayo sa Agoda? Ang ganda rin naman ng sagot niya, totoo naman, mahina kasi signal dito. Parang, kumbaga, sinasabi nila na useless naman, paano nga naman sila makakasagot kapag may inquiry kung wala nang signal. So, totoo naman talaga. So, signal lang talaga yung problema rito sa Tawi-Tawi. Talagang hindi pa sila naaabot ng mga malalaking network. Di ba nga sabi, di ba, ng owner ng hostel natin, ang kulang daw talaga dito sa sa Tawi-Tawi, yung promotion and yung signal talaga. Kasi confident naman talaga kasi siya na maganda yung Tawi-Tawi. And then, kayang-kaya din naming mag-testify dyan. Pero yun nga, ang dami pa kasi talagang kulang. So, sana ma-develop pa. Since, pinopromote na naman nila yung Tawi-Tawi, di ba nga meron nga silang yung slogan, Tawi-Tawi to the world. So, Ang ganda. oo. So, sana, marami pa talaga ring ma-improve. Guys, ito na yung food natin, sinerve na. Freshly cooked. Pakita na namin sa inyo. Ito yung nasi ayam natin, guys. So, chicken siya. Ayam means chicken. So, ayan. Meron siya ritong hiwa-hiwa ng chicken talaga. Ayan. Tapos, ito, meron ditong, ano ba to? Bawang? Bawang. Tapos, ano to? Pinasataan. Capsicum. Pare na capsicum. And then, meron ditong pepino. Oh. Tapos, ito naman yung bihon goreng ayam. So, ibig sabihin, ano din siya, chicken. Puro chicken tayo. May pasabaw pa guys. Pero sa NC nakikita nyo sa reflection, umamin kayo. Diba? Black soup. Sa lahat na to guys, pinaka-naintriga ako sa black soup. Black soup. Tingnan niya natin itong black soup na to, kung ano to. Ay, sobrang anghang. Ay, Sobrang grabe, ang anghang. sarap, mga good. Sobrang anghang, pero yan, kay Enzo magugustuhan niya. Ako, sobrang, gusto ko kasi manghang. Tapos sumahagod siya. Sa pep, ano yun? Sa paminta. Diyos ko. Tanggal barala lamunan to guys. Grabe. Oo, kinabog ang luya. So dito kami na-intriga pa no? Kasi ito naman mga to, natikman na rin naman natin to sa ibang bansa. Pero, tikman natin siya. Ay, magkalamansi tayo. Ayun nga pala, pero sa ibang bansa, hindi uso yung mga kinakalamansian, yung mga pansit-pansit. At least dito nag-adjust. Ano pa nga ba? Siyempre, hati lang kami ni Enzo, di ba? Ay, dahil pala, naglagay ka na rito ng rice. Ha? Tikim-tikim na tayo. Unahin natin tikman itong bihon natin. Game talaga yun. Ang sarap nun. Sarap. Dahil sobrang anghang din. Pero ang sarap. Ang sarap ng lasa ng bihon. Ang sarap ng lasa ng capsicum. Ang sarap. Grabe. Grabe yung paminta sa bihon, guys. Ang sarap. Papintang tunay. Ang sarap. Grabe. Ayan, meron tayong ang sarap. Now yung chicken. Tikman na natin yung chicken. Ako, yung chicken guys, sa totoo lang ayoko ng mga fast food chicken. Pero wala, kapag walang choice, carry na yun. Gusto ko alam niyo yung lutong bahay na chicken, yung minarinate lang sa toyo mansi, tapos iluluto na siya ng gano'n. Kahit breaded? hindi breaded. Yung gusto kong chicken. Ang sarap naman dito. Tikman na natin yung rice guys ha. Grabe. Ang sarap din. Ayun naman pala, dito lang naman pala, meron na. Yung mga rice kasi nakakainan namin lately, yung fried rice na, basta fried rice, ang ganyan. Yung kanina naman, nakita niyo naman, merong ketchup. Ito, legit na fried rice. Sarap. Sarap. Fried rice talaga, sinangag na sinangag yung lasa niya. Ay, yes! Tontuwa daw tayo. Sarap. Di ba? Another satisfied customers here. Pero yung pansit panalo. Pansit for life. Ang sarap ng pansit. Hindi tayo uso na merong capsicum yung pansit, no? Pero masarap siya. Ngayon, naghahati na kami ng Enzo. Kumukuha na siya ng niya.
Ng parte ko. ng party nga. Hindi ko na nahintay matapos yung vlog. Oo. Walang for the vlog na magaganap, kain agad. Grabe. Kung mahilig kayo sa maanghang, sure na sure ako, mabebetan nyo talaga to. Andiin daw talaga yun, mabebetan nyo. Sarap, pero yung anghang, grabe, dumidikit sa labi, dumidikit sa ngipin. Yes, gano'n ba siya kaanghang? Ayan. Grabe, oh. Oiliness is next to ugliness na ako. Grabe, sobrang anghang niya. Pero ang sarap. Dito tayo sa palengke. Nandito tayo sa taas. Ito yung tsura niya sa baba. Oh. Ayan. Para hindi na tayo bababa. Sabi no, daming tao. Oh. It's 5:30 p.m. And then dito pa tayo sa kabila. Ito yata ginagawa or giniba. Sayang sana gawin pa, no? Ito naman, puro isda naman dito. Ayan. So, ang dami ritong paninda. Actually, marami ritong isda. Kasi tabing dagat lang to talaga. Ayan, oh. Fresh. Oh. Daming tao, no? So, syempre, dito ko na pinakita, guys. Huwag na tayong bumaba dyan. Utang na loob, ha? So, ayan. Oh, si Kuya, oh, kumakaway. Hello po! Hello po! Bye! O, tara na, guys. Baba na tayo. And then, ngayon naman, napag-isipan namin ni Enzo mag-dessert. Kasi doon sa tapat namin, lagi kami nakikitang halo-halo na nakalagay. So, Diyos ko, nakikita nyo pa ba ako, guys? Ang itim ko, no? Tara, maghalo-halo na tayo. Diba? Pampatanggal nung anghang at saka nung umay. Tara na. Balik na tayo malapit sa accommodation natin. Ay, ito din, mimigo ring din, umuusok pa. Bagong luto, oh. Ano, umuusok-usok pa siya. So, marami naman ditong pagkain. And then, dito din, oh. Merong yung mga tusok-tusok. Ayan, mga tusok-tusok naman. Tara. Ito din, oh. Tusok-tusok. Tapos, isasawsaw dito. Hello po. Ayan, sasawsaw dito, oh. Ayan, dito. Diba? So, tara na. Balik na tayo. Hello po! Hoy po. So, di ba? Tara na. Ayan, mas dumami na ngayon. Sandali lang kami pumasok sa loob. Mas marami ng paninda ngayon. So, feeling namin mga 5 p.m. nagsisimula ang ganap. So, kayo guys, di ba gano'n naman? Para makilala nyo isang culture ng isang lugar. Hindi lang naman yan basta-basta sa history. Hello po. Hindi lang naman yan basta-basta sa history. Siyempre, ano din, kailangan malalasahan nyo din yung pagkain nila para just in case, mas makikilala natin sila. So, ayun yung ginagawa natin. Pero, yun na nga, yung mga street food na ganyan, depende talaga kung yun yung trip ninyo. And then, kung malakas yung loob nyo, hindi naman pangkalahatan yung ganun. Kami naman kasi, basta na, ako lalo na, ako alam nyo naman ako, basta pagka nakita ko na parang hindi safe, hindi na rin talaga. Pagdating dito, sa accommodation natin, wala na, mas konti na yung tao kasi ganitong oras, nagsasara na. Yung dito kasi sa accommodation natin, parang mga commercial na ano siya, yung hardware, ganyan. So maaga silang nagsasara. Pero guys ha, kahit nga pala mga restaurants dito, minsan hanggang 6 p.m. lang yung iba. Kaya pagdating ng mga 7, wala ka na halos mabibilhan. Yung puro mga parang street food na lang, yung barbecue, yun na lang yung matitira. Kaya kami ni Enzo, before 6 p.m. kumakain na kami. Tara, halo-halo naman tayo. Sana meron pa. Kasi may nakita ko ritong halo-halo. Ayan, tanong natin ha, kung meron pang halo-halo. Pasok na si Enzo. Guys, oh, tig-isa kami. So siya, 100 pesos. So nakita nyo naman, Diyos ko, iba-iba yung laman niya. Ito yata, nata. Ano yung mga makikita mo? Sabihin mo sa akin yung mga makikita mo. Sa akin ako may nata. May pineapple na ano. Ah, pineapple? Ito, pineapple oh. Ibibigay ko kay Enzo lahat ng fruits. Then merong Ito, guys. mais. Kuha natin. Ayan oh. Ayan oh. Hindi ko na nakita. Ang kaibahan dito, ito, meron talaga siyang yelo kahit kaunti. Unlike doon sa Zamboanga, knickerbacker na knickerbacker. Wala talaga siyang yelo. Ito, halo-halo talaga. Fruit salad. Ay, fruit salad. Yan, lasang fruit salad daw. So, ganun nga mangyayari actually kasi nga, fruits kasi yung sahog eh. Tikmang ko. Yan. Pero medyo bang, no? Tabang talaga sila. Pagka ganito, kaya ko yan.
Pero yung kakainin yung mismo, hindi ko yung carry. Yung saging. Gusto ko saging, munggo, beans, Garbanzos. Wala. So alam nyo na, kay Enzo na naman ito mapupunta. Mahilig ko sa fruits eh. Mahilig siya sa fruit salad. Basta ako nga, yung fruits, ginawa siyang shake, ginawa siyang juice. Hindi ko na siya gusto. Pero nakakain ko siya nung fruit, as in fruit pa lang. Sarap. Sayang, refreshing pa naman. Ang sarap ng sabaw. Ay, ang nakakain ko pala yung ano, mais. O, yung mais carry ko yan. Ay. Sarap. In fairness. And it's 100 pesos. 100 pala, sorry. 100 pesos. Tingnan mo, napatingin to rin si ate sa likuran natin. Minahalan mo doon yung tindahan. Ay! Guys, Enzo na naman nakaano. Guys, ganito, di ba naalala niyo nagkamigin tayo? Gantong-ganto yung all this halo-halo sa kamigin, di ba? Yes, oo nga pala. Kasi doon din, di ba, ano din sila, fresh fruits din. So, alam nyo na, sa atin lang pala, sa Manila lang pala hindi naglalagay ng halo-halo na fresh fruits. So, 100 pesos, malaki naman siya. Yan. So, ako pang refresh, masarap siya. In fairness, ako nga nasarapan, pero kakaloka sa baul lang iniinom ko. Yung mga laman. Kaya mo puti yung laman. Sa akin. Diba? Busog na naman tayo today. Guys, tapos na tayo sa Enzo. O, may take out pa. Oo, diba? Na-take out ko na. Yes, actually masarap naman talaga siya. Kaya nga lang, hindi lang talaga ako mahilig sa mga fruits. And then, gusto ko sanang makishare lang kay Enzo. Nahiya naman ako. Kasi nandito kami mismo sa may loob. Nahiya naman kami. So, magkano nagastos natin lahat-lahat? Lahat ha guys, sa simula-simula hanggang dito sa halo-halo, ang nakain lang namin ay 450 pesos. Yes, lahat yon 450 pesos lang. So, ganun lang kamura dito sa Tawi-Tawi. Bye, kuya! Kaya lang, ang problema nga lang talaga, mamili talaga kayo kasi merong pakiramdam namin, okay yung pagkaka-prepare, okay yung pagkakagawa, meron din namang pakiramdam namin, hindi. So, dapat talaga maging mabusisi kayo. Masiyasat kayo, guys. Yes. Bandawan yun, naging soko pa. Naging ano pa tayo, investigative. Di ba? Oo, investigahan yung mga charot. Oo, ganoon naman talaga. Alam niyo yung pagkain talaga ng street food, kahit naman yan saan, hindi lang naman dito. Okay naman sa Manila, di ba? Manila. So, ganoon talaga. Kaya, kung gusto niyo talaga ng mas safe, syempre, huwag talaga kayo mag-street food. Pero kung gusto niyo kasi siya ma-experience, syempre, gawin nyo, tignan nyo. Basta ako, pinaka-worst na na-experience ko yung sa Kathmandu. Alam niyo yan, di ba? Nagkaroon ako ng food poison. Kami dalawa ni Enzo. Pero siya, super dali niyang nakarecover. Siya, grabe yung tagal niya, di ba? Halos 1 linggo kong nakarecover. Kasi talagang na-drain talaga ako doon eh. Si Enzo parang one night lang ata. Ang galing talaga nito eh. Malakas to. So ayan. So sana kahit papaano, naipatikim namin sa inyo ang lasa. Ang lasa talaga ng tawi-tawi. Diba? So ngayon na nakain natin mga mix talaga. Nakakain tayo ng Malaysia, nakakain tayo ng Indonesian. Tapos may tausu. And then halo-halo, very Pinoy. Sana po nag-enjoy po kayo. And magkita-kita ulit tayo sa susunod pa nating Tawi-Tawi Travel Vlog. Bye everyone!